through the month. Magandang hapon po sa inyong lahat. As always, we bring you the day's latest stories and conversations, so do stick around until 3 p.m. Ako po si Denise Tan. Ako naman po si Lord De Vera. Eto, presyo ng premium na gasolina aabot na per litro sa 90. Presyo ng serbesa, 54, isang lata. Presyo ng diesel naman, 114 na yan. Isang bote ng gin bulag na marka demonyo sa 66 lang ang presyo. Bukas ang gas, magtataasan. Kaya mas mura pang maglasingan. Nakakainis mag-isip ng rhyme, kaya iinom ako mamaya pagkatapos ng Afternoon Delight. Kanya-kanyang priorities na lang talaga, no? Kung anong... Priority ko makalimot. Ayun. Sa napakasakit to na be- presyo ng petrolyo, no? To be numbed from all the pain. But again, today is a day of many announcements. Enough to shake anyone to the core. So unang-una dyan, bago ang lahat yan, let's have some good news first. Dahil sigurado kailangan natin to. So una, the PhilAm Autumn Arcapo is first woman to win the Best Cinematography category. At pangalawang good news natin today in the world of sports, Pinay tennis superstar Alex Ayala made history or her story as well, now ranked number 29 in the WTA from number 32. Angat ng paangat ang pwesto. Represent, ang bilis. Oo. At Baka next week na yan, nasa na top 10 na si Alex. Ay, naway magbilang anghel ka, no? Pero again, we're very happy of all of these accomplishments, all these historic stories happening on Women's Month. Galing. Very timely talaga. Oo. Si Autumn ay half Pinay nga ba si Autumn? Half Pinay daw, PhilAm daw. Alright, so eto na. Ito yung sinasabi mong talagang yumayanig sa ating, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Banter daw muna, sabi ni Direk. Ito ay para sa pelikulang, tama ba, sa Sinners? Sinners, which is very good, because we all know that this is a space dominated by men. Yes. Tapos, again, first woman to win in this category, Best Cinematography, and she's not just representing, of course, yung Filipino side niya, but also representing yung kanyang pagkababae na kaya rin magdomina ng isang babae dito sa space na to. Sa Pilipinas, marami ng mga babaeng cinematographers. At kasing husay nila, mas mahusay pa ang marami sa kanila sa mga lalaking cinematographers. Artistic ay ang kailangan kasi dyan talaga, no? At may ibang nilalagay na touch ang aesthetics ng kababaihan. At mamaya pag-uusapan natin ng mga results ng recent Oscars na just held, no? A few hours ago. At si Conan O'Brien, yung host for the second straight year. Medyo, ewan ko, baka parang hindi as funny as last year yung kanyang opening monologue. Baka But still, maganda yung Conan baon O'Brien. niya last year, gano'n. Although may spoof siya nung weapons na sa intro niya. Eto na, handa ka na ba? Handa na. Handa ka ng mayanig to your core. Tignan natin. Kumusta ang core mo pala? Ano ka ba? Sit up ka ba? Kapit na ulit? Hingang malalim dahil hindi pa tapos ang taas presyo sa krudo. Energy Secretary Sharon Garin announced hindi na possible to. Talagang fuel price hikes for the week starting tomorrow, Tuesday, March 17. And for the details, we have our mobile journalist, Arles de Los Santos. Arles, narinig natin. Pero break it to us gently. Kung may paraan ba na idahan-dahan kayo bago mo kami saksakin sa dibdib? Lord, siguro mas mainam kung didiretsuhin na natin na magkakaroon nga ng muling pagtaas presyo sa paparating na linggo. No? Simula yan bukas actually, March 17 to 23, kaugnay ng nagpapatuloy pa din na sigalot sa Middle East kung saan nga yung gasolina ay tataas ng 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos, habang yung diesel naman ay nasa 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos yung itataas na presyo, habang yung kerosene naman
ay tataas mula sa 6 pesos hanggang 8 pesos and 90 centavos. Ayan ang kinumpirma ni DOE Secretary Sharon Garin ngayong araw sa press conference, no? Dahil aniya, ayan ay epekto ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East na kung saan nga, no, ang isa sa mga umiipit nga daw dito sa malayang pag-import at pagdaan ng mga produktong petrolyo ay syempre yung sa Middle East, particular doon daw sa Strait of Hormuz na hindi pa rin ligtas na madaanan, no, dahilan nga para manatiling volatile yung produktong petrolyo sa merkado, no. Kumpara sa nakaraang linggo na in-announce ng DOE Secretary na magkakaroon nga ng utay-utay o staggered na pagtataas presyo, ngayon ay voluntary ito at hindi ito ibinigay sa atin yung breakdown, no. Nakikipag-ugnayan pa rin daw ang DOE sa mga oil companies sa bansa nang sa gayon nga ay in a way maunawaan kung ano nga ba yung kanilang mga isinaalang-alang at pwedeng gawin para nga mas maging madali para sa publiko yung pagtataas ng presyo dito, no? At doon sa numbers na binigay ko, Lord, maybe it's a bit heavy and very technical kung magkano pesos and magkano yung point na centavos, but at least to sum it all up, no, pwede nang pumalo ng 94 pesos hanggang 114 pesos ang kada litro ng diesel ng petrolyo ngayong linggo. Si Secretary Garin naman, ilan lang, nasa 13 lang o 14 ang mga petroleum company sa Pilipinas, hindi na lang kinompute para sa atin isa-isa. Pero nagbigay kasi siya ng mga talaga, partner. Nagbigay siya ng mga parang parameters. Hanggang dito lang talaga yung maaring i-increase, no? At hindi siya makapagbigay ng exact prices kasi iba-iba ang presyo. At masyado siyang busy para i-compute para sa atin yung Although, Arles, can I just ask, kasi meron ako nadinig kanina sa press ko na may sinasabi itong si Secretary Garin na parang they cannot also disclose. Last week kasi, di ba, nagbigay tayo ng price breakdown per company. Yes. Pero ngayon, parang kailangan pa daw kausapin yung mga gas companies. Kasi tama ba? Ayaw nilang ilabas muna yung presyo? Can you explain that? Yes, Denise, no. We confirm that ayan yung narinig natin mismo mula kay Secretary Garin na ngayon daw ay hinahandle na yan, no, ng kanilang legal team and they're hoping nga na makipag-usap sa mga oil companies na ito. I don't know if ngayong araw na mismo, like after ng press conference o at least within this week, no. Kaya hindi pa natin sigurado kung magkano yung taas presyo, like simula bukas, magkano na agad sa mga oil companies kagaya ng Shell, Sea Oil, Petron at Flying V. Nagbigay lang sila nung yung price adjustment na pwedeng ang gawin na still ay magkakaiba pa din sa bawat kumpanya na ito, no. And of course, syempre yung concern kung magiging sapat nga ba yung supply ng petrolyo hanggang Abril. Kinumpirma naman yan ng DOE Secretary pero ngayon ay medyo in a way, no, optimistic naman daw sila na magkakaroon tayo ng supply after ng May onward. Pero nakikipag-usap pa daw tayo sa iba't ibang mga ahensya ng embahada na may partnership na ang Pilipinas. Kinonfirm ng Secretary, no, Arles, na historic talaga ito so far sa kasaysayan o modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ito yung pinakamatataas na talon ng mga presyo. Tama ba, Arles? Yes, tama ka dyan, Lord, no? And though hindi naman daw ito yung highest, no? Pero kasama ito doon sa mga pinaka matataas na taas presyo. Kasi kung dati parang sentimo at mga 2-5 piso lang yung pinakamataas. Ngayon, pag inad natin yung parang nung nakaraang linggo, aabot na tayo ata ng humigit kumulang 42 pesos. Okay, Arles, kanina rin may nadinig ako, may nagbigay na example na sa Batanes daw, 100 plus pesos na yung presyo. No? I believe that they were talking about diesel when in fact dapat hindi pa umaabot sa presyo na yan. Nagbigay ng explanation si Secretary Garin na independent naman daw kasi na mga fuel companies yun. But how do you make sure also, or how would the department make sure also na hindi, I guess, mas matutulungan yung mga areas na mas malalayo and mas mataas talaga yung patong ng crudo sa kanila? Actually, unang-una din is, no, inamin naman ni Secretary Garin na magulo yung pricing kasi hindi siya regulated industry, unlike ng electricity daw, no, na meron tayong ERC na tinatawag, no. So itong mga kumpanya na ito, lalo pa meron tayong oil deregulation law, free market talaga siya. Yung mga kumpanya mismo yung nagdidikta kung magkano yung magiging presyo. But they are requesting to probably revisit nga talaga itong oil deregulation law. Probably daw hindi raw
ito agad-agad na buwagin, no? But at least in a way maging flexible. May pagkakataon na may control yung mga oil companies, pero at least no yung mga tight or situations like this, yung near to crisis, ay magkaroon ng kapangyarihan yung pamahalaan no, na diktahan at manduhan at syempre no, magbigay alalay din doon sa mga kumpanya at sa produktong petrolyo na pumapasok para hindi lamang basta-basta tatanggapin ng publiko yung magiging presyo ng mga ito, no? Yung tanong patungkol naman doon sa kung ano yung ginagawa hakbang ng DOE, meron namang inilabas na listahan yung mga oil companies na magbibigay sila ng diskwento sa ating mga public utility vehicle drivers, and of course no, they are assuring naman yung stronger implementation and monitoring ng mga presyo ng produktong petrolyo na syempre walang aabuso sa labas ng fuel pricing na ilalabas nga ng mga oil companies at syempre naaprubahan ng ahensya. Medyo extreme example lang yung binanggit na lugar kanina, Yes, partner, yung oo. Batanes. Kasi Yes. kung yung ordinaryong eroplano nga, mahal ang, Yes, ano yes. talaga doon. Ano? Of course, mas malayo from the center ng commerce, mas talagang nagtataas yung presyo. At extreme example lang ang Batanes talaga, partner. Pero Arles, narinig ko kanina yung word na hybrid, yung hybrid hybrid na sistema ng partly, tama yung sinasabi mo, no? Yung partly regulated siya, pero partly may kalayaan din kahit papano. Pero itong sistema ngayon daw natin, hindi siya bagay lang daw pag peacetime. Good times yan, sabi. O pag walang Yeah. mga disruptions. Hindi palaging united ang mundo. At ang mga malalaking mga ekonomiya na talagang advanced lamang, ang ilan dyan, sila yung mga deregulated talaga. Yung mga developing countries, regulated pa talaga yan, or semi-regulated. Pero narinig ko, Arles, kanina, na walang doubt. Kasi ang usual na pangamba kapag tumataas ang presyo ng gasolina, ay yung susunod na presyo ng kuryente. Sabi ng Secretary Garin ay walang dapat ipangamba daw dahil ibang hindi raw tayo reliant sa diesel. Paki-explain, Arles. Yung tungkol doon, Lord, sa pangamba nga sa pagtaas ng presyo ng kuryente, no? Sabi ni Secretary Garin, hindi naman daw yun kasama sa mga tinitignan nila na or actually no, parang wala naman adverse effect yung pagtaas ng mga produktong petrolyo kasi mas reliant daw tayo doon sa coal and sa renewable, no, na parang at least yung coal in a way hindi man siya very efficient or environmental friendly, but at least meron tayong sapat na stock for that, no. And yung tataas lang daw na portion ng electricity, syempre out pa din doon sa source ng ating mga petrolyo ay yung parang electricity lang, yung paglilipat lang or pagpapadaloy lang ng mga kuryente sa ating kabahayan, no. So, they're saying naman na stable pa rin yung magiging prices ng ating kuryente, though merong mga konting paggalaw. But dagdag pa ni Secretary Garin, no, at least itong nangyayari sa atin, ayaw niya pa itong tawagin na oil crisis kasi parang yung kasama sa mga consideration para matawag nga na crisis ay yung parang domino effect nito, no, sa iba pang mga araw-araw public necessities, sa mga kuryente, sa presyo ng mga pagkain. But ngayon, may mga kakaunting paggalaw na pero hindi pa rin ganoon kalaki na nararamdaman nga ito ng publiko. Sana all hindi nakakaramdam ng krisis. Okay, on that note, marami pa tayong tanong pero salamat tayo kay Arles de los Santos, ang ating mobile journalist. Thank you, Arles. And even before the official announcement of fuel and fare hikes today, some provincial bus operators have begun raising fares while drivers struggle with diminishing take-home pay. The details in this report. The pocket-draining surge in fuel prices is creating a domino effect. Some provincial buses have already increased fares, a burden that will ultimately be carried by passengers, like Alan, who is traveling back to Legazpi, Albay. He was shocked when his fare suddenly went up by 100 pesos in just one day. Kahapon, 1.2. Dating 1.1, nag 1.2. Tapos ngayon naman, 1.3 na siya agad. Sa ano daw po kasi, sa yung crudo tumaas bigla. Just like Alan, passenger Ellen could only react with an oh my gosh moment. She travels from Lipa, Batangas twice a week for her cleaning service job in Ortigas. Her fare, once 188 pesos, is now 216 pesos.
Halimbawa, bibigyan lang ako ng 800, syempre, yung pamasahe ko pa. Tapos, yun, buti na lang, may konsiderasyon yung yung amo ko. So, yun naman, nabibigyan naman niya ako ng, dinadagdagan niya yung pamasahe ko. Based on the fare guide released by the LTFRB, provincial public buses may charge an additional 35 centavos to 1 peso per kilometer depending on the bus classification. Meanwhile, the 2 peso fare hike request from jeepney drivers and operators is still being studied by the agency. Nasa LTFRB po ngayon, no, we give it back to them. No, aralin niya mabuti yung numero kasi we have to hit a certain target pagdating sa sinasabi nating inflation. Kasi ang pagtataas parati po ng pamasahe, kang kakibat mo yan kaagad is pagtataas ng presyo ng bilihin, ng serbisyo. Some taxi drivers, meanwhile, say they may reduce their trips to every other day to save on fuel. Ang gagawin, every other day yung biyahe ang iba, o ang iba naman, hindi man siya tigil pasada, kundi nagkano sila hinahinay sa pasada, lalo sa pag walang pasero, hihinto. Many of them say even the strategy of turning off the engine while waiting in line to save fuel is becoming difficult. Papatay ang makina, maghihintay sa pila-pila, hindi aalis na walang laman. Mainit talaga, mainit. Kasi lalo na ngayon summer. Okay lang kung December malamig. Ngayon summer, kahit gabi, mainit. Because of the continuing surge in gasoline and petroleum prices, many motorists are becoming more meticulous in searching for cheaper gas stations as part of their efforts to save money, especially amid fears of another possible fuel price increase this week. It is noticeable that fuel prices vary from one station to another, but there is no doubt that prices across the board have significantly increased. At 2 Petron branches we passed, there was about a 1 peso difference in prices. Diesel prices ranged from around 81 pesos to 82 pesos and 80 centavos per liter. At other major gas stations, diesel is priced at around 87 pesos and 40 centavos, while gasoline sells for about 77 pesos per liter. At Unioil, diesel costs around 82 pesos per liter. Gasoline, meanwhile, ranges from 69 to 72 pesos per liter. But according to industry sources, petroleum products may increase again by around 20 to 22 pesos per liter for diesel and 12 to 16 pesos per liter for gasoline. And as expected, prices of goods at the Balintawak market have also started to rise along with a massive oil price surge. Aabutan ba tayo ng tissue? Dahil dudugo na ba yung mga ilong natin sa report ni mobile journalist Fatima Baduria. Fatima! Okay. Dahan-dahan lang bago mo kami saksakin sa mga presyo ng bilihin. Lord Denise, no, nakita nga natin dito sa Balintawak Market na tumataas na ang presyo ng ilang bilihin dito dahil daw yan, tumaas na rin yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila ng supply. Epekto na nga rin ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Katulad na ng bigas na kahit nananatiling 48 pesos pa rin ang benta sa well-milled rice, umakyat naman sa 58 to 60 pesos ang premium rice na dati ay nabebenta ng 54 pesos. Nagtaas daw kasi yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila at bukod dyan, nakakakita rin tayo ng pagtaas ng presyo ng baboy na dati ay nasa 260 pesos, ngayon ay 280 pesos na raw nilang binibenta at ganun din sa isda, no, katulad na nga lang ng bangus na kung dati ay natitinda nila ng 120 pesos, ngayon naman ay 160 pesos naman per kilo. Pero ang ibang mga nagtitinda, no, sinakargo na muna nila o sila na muna yung nag-absorb ng mga taas sa singil ng mga nagdi-deliver sa kanila dahil kung ibebenta naman daw nila ng mas mahal, ay baka wala rin namang bumili at baka masira lang katulad na lang ng karne ng baka na nananatili pa rin 480 per kilo ang singil nila kahit nagtaas yung hinihingi ng mga nagbababa sa kanila ng supply. Ganun din sa manok na nasa 155 pesos per kilo. Lalong-lalo naman sa gulay na hindi raw nila mataasan ang presyo dahil baka masira lang yung mga gulay na ibinababa sa kanila. So nananatili pa rin, no? Ang bawang sibuyas ay 25 pesos pa rin ang half kilo, kamatis 20 to 25 pesos per kilo at ang repolyo 35 per kilo, patatas 30 ang half kilo. Pero dahil inaasahan nga na patuloy pa rin ang pagtaas ng petrolyo, ay baka mapilitan daw sila na magtaas na rin ng presyo. Pero yun nga, ang sabi nila ay hiling nila
sana hindi na yan mangyari dahil baka lalong walang bumili sa kanila, Lord. Okay, Fatima, you have been monitoring the market since this morning. Madami pa rin bang namimili? May nag-hoard ba ng presyo ngayon? Because everything is expected or the prices is expected to still continuously go up. At yung sinabi mo kanina na yung mga vendors yung may kumakargo muna nung saksak na sinasabi ni Lord, gaano kalaki nawawala daw sa kita nila sa pang-araw-araw kumpara last week o kumpara bago magtaas yung mga presyo ng crudo? Denise, kanina marami-rami pa rin naman yung mga namimili dito. Although ngayon kasi dahil anong oras na rin, nabawasan na rin yung mga namimili dito sa Balintawak Market. At yun nga, ang sabi kasi ng mga nagtitinda dito ay nadagdagan yung singil ng mga nagde-deliver sa kanila ng 10 to 25 pesos. So binabawi na lang daw nila doon sa pagtaas ng benta. Doon naman, sa pagdating naman sa gulay, dahil hindi nila mataasan as of kanina yung pagbebenta nila, sabi naman nila ay babawiin na lang daw nila sa mga susunod. Although, ayun nga, gradual daw muna yung pagtaas nila at binabantayan pa nila kung kailan ba kakailanganin na magtaas na sila ng presyo dahil baka naman hindi rin nila mabenta yan. Okay, Fatima, dahil may nakaambang taas presyo pa bukas, ibig sabihin, delikado pa yan, hindi pa yan stable. Aangat pa yung presyo ng mga bilihin siguro bukas in the next few days? Yes, Lord. Yun nga, inaasahan nila na tataas talaga yung mga presyo, yung ibebenta nila. Pero, Lord, sabi nga nila, sana raw hindi na yan mangyari dahil ngayon pa lang daw ay medyo nahihirapan na raw sila sa pagbebenta. Tulad ng mga nakausap kong nagtitinda kanina ng karne, ng baka at saka ng manok. Kahit na hindi pa sila nagtataas, medyo matumal daw yung bentahan dahil medyo may kamahalan na nga yung singil nila, Lord. Alright. Maraming salamat sa ulat mo na napakasakit sa dibdib. Fatima Baduria, ang ating mobile journalist. Okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo tulad po ng sunod yung mapanood. These are global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AB News Minute. President Donald Trump's appeal to China, France, Japan, and others to send warships to keep the Strait of Hormuz open and safe brought no commitments on Sunday as oil prices soared during the Iran war. Abroad, an erratic patchwork of severe weather rumbled across much of the U.S., dumping heavy snow in the upper Midwest. Forecasters say thunderstorms spreading eastward will threaten a large swath of the eastern seaboard, with mid-Atlantic states most at risk for high winds and tornadoes. Thousands of spectators line the streets of South Boston for the city's annual St. Patrick's Day Parade. It's one of the largest celebrations of Irish heritage in the country. Hollywood convenes Sunday night for a nail-biter Academy Awards that's steering toward a coronation for either Paul Thomas Anderson or Ryan Coogler. Conan O'Brien returns as host for the second year in a row. Alright, siya po si Denise Tan, ako po si Lord De Vera. Ito po ang Afternoon Delight. Magandang hapon po muli. Onto the news. While the world reels from the impact of the Middle East conflict, leaders making decisions are not budging, not 1 inch. No one from Iran, the United States, or Israel are taking ceasefire with vows of instead vowing even more waves of attacks. And News 5 correspondent Mon Gualvez has this report. Idinaan sa biro ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang banta sa kanya ng Iranian Revolutionary Guards na pupuntrihin siya at itutumba. Kasunod ng patuloy na opensiba ng Israel at Amerika sa Iran. Umugong tuloy ang mga spekulasyon na may nangyari na sa kanyang masama. Pero imbis na matakot, nag-post pa si Netanyahu ng video habang bumibili ng kape sa labas. Sa ngayon, patuloy ang pagganti ng missiles at drone attack ng Iran sa mga kaalyadong bansa ng Amerika at Israel sa Middle East.
Madalas nilang pinupuntirya ang United Arab Emirates. Kaya minomonitor ngayon ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi ang report na may 2 Pinoy na inaresto dahil sa pagpo-post ng video ng pag-atake roon ng Iran sa social media. Dito sa Pilipinas, ramdam ang epekto ng gera sa pagsipa ng presyo ng krudo. Ang ilang biyahe ng mga barko sa Cebu at mga bus pa probinsya nagtaas ng pamasahe. Sa inilabas na fare guide ng LTFRB para sa mga pampublikong provincial buses, 35 centavos hanggang piso kada kilometro ang dagdag sa pasahe depende sa klase ng bus. Ang hirit naman na 2 peso fare hike ng mga jeepney driver at operator, inaaral pa ng ahensya. Sa pag-iikot naman ng aming news team, hindi pare-pareho ang presyo ng mga gasolinahan. Pero walang duda na mataas talaga ang presyo. Kaya naman, ang ilang motorista minabuti ng magpakarga na kaagad sa pinakamurang gasolinahan. Nakakakuha raw sila ng discount gamit ang isang application ng gasolinahan. May ilang TNVS drivers naman ang umaaray na. Kaya ang iba, hindi na raw muna mamamasada kapag matumal ang pasahero. Meantime, here at home, the House of Representatives is set to approve 4 priority measures from the Legislative Executive Development Advisory Council, or LEDAC. Today is also the deadline for Vice President Sara Duterte to respond to her impeachment complaints. Mobile journalist Amy Atienza is monitoring live at the Batasang Pambansa. Amy, what exactly are these 4 priority bills that the Council is pushing today? Yes, good afternoon, Lord Denise. Marami-rami nga tayong aabangan today sa Kamara. Kabilang na nga yung 4 priority bills na inaasahang ipasa today sa plenary mamayang 3 p.m. So yung 4 na yan, una yung travel tax abolition na matagal na rin namang pinag-uusapan dito. Weeks ago pa nagsimula yung sa travel tax nga kung saan set na i-abolish na ito, kung saan pag-usapan din yan talaga ng Committee on Appropriations kung paano nga din yung magiging mapapag-usapan doon sa allotment nung mawawalang buwis na makokolekta from the travel tax kasi affected dyan yung tourism, culture, pati education sectors. Bukod pa dyan, kabilang din dun sa 4 priority bills na naisipasa ay in terms of education naman. So dito sa education, first ay yung universal access to tertiary education. May amendments dyan ng ating mga mambabatas. At aside from that, of course, meron din tayo dun sa Presidential Merit Scholarship Program. At nasabi na nga rin ni Majority Leader Sandro Marcos na essential nga din na maipasa ito itong mga bills na ito agad para nga ma-ensure na dahil nga dito sa Middle East conflict na nangyayari ay ma-ensure na maramdaman daw ng mga Pilipino yung steps na ginagawa ng Kamara pati na rin ng pamahalaan para nga mapagpatibay yung kanilang tiwala sa ating gobyerno. So aside from those 3, meron pa tayo sa pangalawa naman ay sa pang-4 na priority bill kung saan prior din dito sa House, yung sa political dynasty, inaasahan na today na din ipasa on final reading yung sa bill for political dynasty na pag-usapan na rin naman dito na nasa second degree of consanguinity and affinity yung nais ipasa ng mga mambabatas. At syempre, titingnan pa natin kung meron pang manifestations tayong maririnig from other lawmakers tungkol nga dyan. Bukod pa dyan, kaninang umaga naman nagkaroon din ng press conference itong National Unity Party, Denise, kung saan sinasabi nila na kinakailangan nga ng stronger evidence against Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na dahil magpo-proceed nga itong impeachment proceedings dito sa House Justice Committee. Ang sinasabi nila, kinakailangan na may participation din ng Anti-Money Laundering Council, yung mga ipapasa na pieces of evidence na kinakailangan para nga daw ma-withstand yung scrutiny to a full impeachment trial dahil after kasi sa lower chamber, iaangat naman yan sa Senado. At bukod pa dyan, syempre, nais sana nilang makita kung paano nga ba nagasta nito ni VP Sara yung confidential funds for personal consumption. At dahil nga, kung hindi nila makita ito, may possibility na i-vote nila to dismiss itong impeachment complaint laban nga sa Vice Presidente. Okay, Amy, today is the last day, the deadline na for the VP to respond. Actually, dapat kahapon pa yon. Wala ka bang nababalitaan from her camp? Will they answer that or not? And what happens dun sa dalawang senaryo kung sumagot man siya at hindi?
Actually, Denise, regardless kung sumagot si VP Sara or hindi, magtutuloy-tuloy pa rin naman ang usapin nga ng Kamara. Expected din na sa March 18, Wednesday, no, ay magkakaroon ulit ng pagdinig ang House Justice Committee para nga ma-identify na yung probable causes, maging yung grounds ni for the impeachment of Vice President Sara Duterte. May naririnig-rinig na tayo dito na magpapasa naman daw ng tugon itong kampo nga ni VP Sara kasi until 7 p.m. today lang expected na maipasa nga itong response dahil tulad nga rin nasabi mo, dapat kahapon pa pero dahil wala din daw pasok ay na-extend until today yung pwedeng pag-submit nitong response nga ni Vice President Sara Duterte. All right, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza. All right, over the Senate, Malacanang has certified as urgent House Bill number 1965, which aims to amend the Biofuels Act of 2006. At mula sa Senado magre-report ang ating mobile journal, si Merymon Reyes. Merymon, ano ang babaguhin sa batas na ito na nagbibigay ng incentives sa mga mag-i-import ng mga biofuels para mas mura at ang dependence natin sa gasolina ay mabawasan at yung, kumbaga, bawas pollution din. Ano ang babaguhin nito? Lord Denise, yan yung isa sa inaantabayanan natin ngayon kay Senate President Tito Soto, maging kanila Senate Committee on Ways and Means and Energy Committee Chair, Senator Pia Cayetano. Pero ito kasing biofuel, as also raised din by Secretary Garin na lumipas sa pagdinig, ito yung makakatulong if not to actually mitigate yung pinaka-cushion, yung impact talaga ng gayaan sa Middle East, sa presyo ng produktong petrolyo, ng crudo, ng diesel, ng lahat-lahat na dito sa bansa. Pero ito kasi isa pang alternative para mapagkuhanan nga ng kakailanganin, especially sa mga sektor na primary na pinaka-mekanismo nila para makapag-operate, ito nga mga produktong petrolyo. So, manggagaling ito sa mga organic materials, sa mga dumi ng hayop, sa basura, sa halaman. At ito yung isa sa nakikita nga, bukod pa doon sa hinihintay na emergency powers na ibibigay sa Pangulo para i-suspend or i-reduce ang excise tax. Wala mo na usapin sa VAT dito doon sa mga produktong petrolyo. Pero so far, sa nakita nating agenda, hindi pa nakalista doon yung pinaka-committee report nga ni na Senator Pia patungkol dyan. Pero ang nasabi naman last week ni Senator Pia, kaya naman daw, though pwede naman magpatawag ng special session kung sakaling aabutin ito ng adjournment ng session by Friday. Pero sabi naman ni Senator Pia, dapat daw tapusin nila ito sa lalong madaling panahon. Albert. Doctor also. Right. Maraming pasalamatan na natin. Okay. Maraming salamat. Ay, teka, balita kong fuel excise tax. Ano update dito pala, Merymon? Yan yung iniintay pa natin sa ngayon kasi last week nung natanong natin si Senator Kiko Pangilinan, sabi niya yung committee report daw tungkol dyan, hindi pa raw niya natatanggap, kaya more likely by Monday, which is today. Pero nung nakita kasi natin yung agenda for today's session, wala pa doon yung committee report nga ng Senate Committee on Ways and Means tsaka ng Energy patungkol dito sa emergency power na ibibigay sa Pangulo. Ang sabi ni Finance Chair, Senator Sherwin Gatchalian, dapat last resort daw yung paggalaw sa excise tax kasi nga maaaring malaki ang mawala sa pera ng bansa kapag nagalaw ito for a month, 2 months, or a year. Pero maganda raw na magkaroon na naka-standby na emergency power ang Pangulo just in case lang daw talagang kakailanganin ito. Sabi naman ni Senator Pia, maaari naman magpatawag ng special session tungkol dyan. Pero sa lalong madaling panahon, dapat daw magawa na nila, matapos na nila ito. So if not today, antabayan na natin bukas. And since nagkaroon naman na ng certification as urgent mula sa Palasyo, yung 3-day na kailangan pagdaanan ng normal, ng usual bills, maaari na itong ma-shortcut para masiguro na kung isasapasa, okay na at magiging standby na yung emergency power ng Pangulo. Lord Denise. Ano naman tong issue sa bullying, Merymon? Oo, yung Basic Education Committee kasi kanina, kasabay din yan ng kabilang committee naman, ng Health and Demography. Yung sa Basic Education Committee na pag-usapan yung pagpapalawig pa ng Anti-Bullying Act. Yung ilan sa mga na-release dito ni na Senator Raffy Tulfo, number 1, pagdating daw doon sa GMRC, yung Good Manners and Right Conduct na lesson na subject daw sa paaralan, dapat to siguruhin na meron talagang age-appropriate na anti-bullying lessons na gagawin. Kapag dating naman daw sa security, iba raw kasi mga estudyante, parang hindi raw natatakot, lalo na sa public schools kapag kasama
mga tanod o yung iba mga security officers kapag kakinulang, maaari raw na magkaroon ng MOA o magsagawa ng MOA ang paaralan sa DILG para magkaroon ng mga magpapatrol sa paligid ng paaralan. Ang problema kasi dito, yung ilang mga bullying incidents na sa pinakita kanina ni Senator Raffy Tulfo nauuwi sa unfortunate death ng isang bata o ng estudyante dahil nga hindi raw kinaya na put at stake talaga yung mental health at yung emotional health nitong mga estudyante. Bukod naman dyan, doon naman sa kabilang dako, itong Committee naman on Health and Demography ang napag-usapan yung tungkol naman sa vape and heated tobacco products. Ang concern nila dito, nasabi rin ni Senator Pia Cayetano, yung distance, which is usually 100 meters talaga bago maaring makapagbenta ng vape or other related products. Dapat daw mas maganda palayuin pa para maging mahirap yung access, lalo pa sa mga estudyante as early as 13 years old, 14 years old, nahihikayat daw na gumamit itong mga produkto. Lalo pa yung iba, kahit meron yung graphic na health warning sa packaging nito, tulad ng mga produkto nga ng sigarilyo, nahihikayat daw sila dahil sa flavor, dahil sa design ng packaging, and yung easy access nito. Meron pa kasi nag-o-offer daw ng promos, ng discounts, and even yung mga free deliveries, kaya nagkakaroon ng paghihikayat sa mga estudyante o sa kabataan. Ang problema nga lang din dito, for second-hand smokers, para din yan sa sigarilyo, basta nagkakaroon ng exposure sa mga produktong ito, lalo na yung mga may comorbidities, at risk talaga sila na mag-develop ng ilang mga problema sa kanilang kalusugan. Kasama na dyan yung popcorn lungs, especially sa mga matagal na gumagamit nitong mga produkto. Balik sa inyo. Alright. Nako, Mary Mon, alam mo, dyan sa Senado, may mga nambubuli rin kasi minsan dyan, di ba? Huwag na natin sabihin kung sino. Oo, pero kamusta yung dalawa? Medyo parang ceasefire muna, no? Walang sinabi yung dalawang ang sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson tungkol dyan, di niya raw tsak. Basta ang sa kanya, matagal siyang nagtimpe bago niya napagdesisyonan na sumagot na sa mga salita o mga komento, remark, at even yung kilusin na pinakita ni Senator Rodante Marcoleta dito sa Senado, maging sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. For Senator Rodante Marcoleta naman, ang sabi niya, para raw kasi sa kanya, ayaw niya raw malihis kung ano talaga yung hinahanap daw ng taong bayan. Yung issue daw sa usapin na to, na nagalaw daw ang pera ng Pilipinas, na yung mga tao raw, yung mga lugar na dapat pang investigahan. So far, si Senator Marcoleta, ang nasabi niya, hindi raw siya pipirma doon sa partial committee report ng Blue Ribbon. But then again, titingnan natin mamaya pag nag-start na yung session kung magkaka-epekto pa ba ito sa dynamics itong dalawang senador. And moving forward, kung magkakaroon na ba ng progress doon sa partial Blue Ribbon Committee report na pag nakuha yung majority signatures, masasalang na sa plenary floor para sa interpellation, para sa amendments, or other comments na nais iparating ng mga senador. Kasi yung ilan dito, bukod sa language use, maaari raw merong pag-aalilangan pa sa pagpirma dahil daw nabanggit yung dalawang colleague nila na senador, or may concern sila sa naging scope ba nung naging investigasyon ng Blue Ribbon, or yung sa language use na ginamit patungkol nga doon sa pag-undergo ng preliminary or further investigations. Ang comprehensive ng sagot ni Mary Mon. Itinatanong ko dalawang magkapatid na Cayetano sana. Anyway, maraming salamat sa ulat mo, ang ating Mojo, Mary Mon Reyes, reporting to us live from the Senate. At this point, we give you a quick rundown of more stories here on One News. Transport Group Piston and the bagong Alyansang Makabayan announced a nationwide transport strike and protest starting Thursday, March 19, over rising fuel prices. The group said drivers, operators, and commuters will hold coordinated protests across Metro Manila and other parts of the country. They will call for the scrapping of the oil deregulation law and the removal of value-added and excise taxes on fuel. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, has approved the fare increases of provincial buses and other public utility vehicles amid the oil price surge. Based on the fare guide, provincial public buses may charge an additional 35 centavos to 1 peso per kilometer, depending on the bus classification. Meanwhile, the LTFRB is still reviewing the 2 peso fare hike request from jeepney drivers and operators. Mount Canlaon erupted on Sunday in a moderately explosive event. This marks the volcano's third recorded eruption this year, according to PHIVOX. The eruption lasted about 1 minute and sent an ash plume up to 5,000 meters high. Alert level 2 remains over Canlaon. And Philip Acop was proclaimed as a new representative of Antipolo's 2nd District after winning the special election held to replace his late father, Romeo Acop.
The Commission on Elections said ACOP secured 60,051 votes to win the race against 5 other candidates. The special polls were held after the elder ACOP died of a heart attack in December 2025. All right, now moving on to another story. The Philippines scored big at the Global Mobile Awards, the so-called Oscars of the telecoms industry. Held in Barcelona, Spain, mobile health platform MWell brought home the Global Mobile Award for Best Mobile Innovation Supporting Emergency or Humanitarian Situations under the Tech for Good category. And the recognition marks MWell's second Glomo Award after winning Best Mobile Innovation for Digital Life in 2023. The competition featured around 250 judges assessing entries from the world's top telecom brands. And to talk more about this historic win, we have MWell Chief Product Officer Albert Padin and MWell Chief Operations Officer Dr. Raymond Sarmiento. Good afternoon, gentlemen, and welcome to Afternoon Delight. Okay, first and foremost, of course, congratulations to the recent Glomo Award. Thank you. Pangalawa na nila. Oo, pangalawa na, no? Tsaka, but what does this mean for MWell and your whole again mission in helping Filipinos as well? Very, very good. So thank you, Denise, for the question. This second award, so first award lang po na para lang po alam po ng iba. Yung una po naming pagkakapanalo in 2023 was more on the best mobile innovation in digital life. It's like the best mobile application patungkol po sa digital, in this case, digital health po. No? But our solution right now in 2025, when it won, it's for supporting emergency and humanitarian situations po. To date po, no, nearly 200 of our MWell on the go telemedicine in a bag po, no, na meron po tayo have been deployed in indigent and indigenous communities po, no, remote communities, underprivileged municipalities, correctional facilities po, no, and typhoon and calamity-stricken areas. So we are trying to address po, no, yung pong how can we use technology to bridge the gap in terms of the inequality po ng mga distribution ng mga doctors. As you will note po, no, ay mga doktor po, nag-congregate po yan sa mga urban areas, doon po talaga sila mostly nagpa-practice. So paano naman po yung mga lugar, let's say the remote areas, geographic isolated disadvantaged areas, Wala or na si Juan GDAS. Clavier. Opo. So paano naman po sila mabibigyan ng access? The mandate po kasi and really our mission is to provide healthcare access, make it available anywhere at any time po to all Filipinos nationwide. So yun po yung ginagawa So po ito, Doc, ang portable mobile digital clinic. Yes, that's correct po. So, ina-address po namin. So, in areas po na medyo mahina po o unstable po yung kuryente, meron po tayong solar panel. There's also, ito pong battery pack po natin. What we have also is iPad din po. No? So, it's a mobile tablet din po. And cellphone as well as some mobile po. Ito pong mobile po na broadband for internet po, no. Siyempre smart dapat. Yes, of course. Kasi yung isa, mabagsak yun. So yun po. So we also partner with the Department of ICT, the DICT po, no, to make sure na yun din pong connectivity in these remote islands po ay stable po at when the patients from those areas have to go to those designated areas or barangay health centers po, no, with the aid of let's say a midwife or a nurse po, kung meron po silang nurse po doon o yung mga barangay health workers, they will just open the app dito na nandito po yun. They click on the consult and then they'll be able to talk po, no, to a particular doctor. Yung doctor po na yon, kung ano po yung lengguwahe po nila for that particular Chabacano, Ilonggo, Kapampangan, Ilocano, etc. Kung ano po sila pinakomportable, yun po may mga nakalagay po doon kung ano po yung kayang i-express ng doktor na po sa pakikipag-usap po. So, meron po kasing tinatawag na establishing the rapport and the trust between the doctor and the patient. So, obviously, you'll be very, very comfortable kung pareho po kayo na local na lengguwahe. So, para siyang telemedicine. That's correct. Yes. So, kung emergency na, parang yung isang doktor, hindi kailangan may medical training ang mag-operate ito? Hindi po. Okay. Ngayon, sinong doktor naman po ang makokontak nila kapag ganun, pag may emergency? So meron po, in our network po, no, iba't iba po, we have over 40 specializations po ng mga doktor. We have a network of more than 3,700 doctors po na pwede po doon. So, bukod po dito, baka makalimutan ko lang, Lord,
na yung pong mga mental health or mind health professionals din po, yun din po kasama din po sa ating mga network ng mga healthcare providers. Especially since, alam niyo po, kapag nagkaroon po, nabalita niyo po yung sa Mount Canlaon na event po, no? Yung mga, siguro mga napunta po sila sa evacuation centers, etc. Maybe they are experiencing a little bit of mental health stress, etc. Pwede po silang tumawag, makipag-usap po sa mind health coaches po namin, counselors at psychiatrists po, no, and psychologists to be able to talk out and yung kung ano po yung kailangan po nila na i-address po ng condition. Okay. Doc, I mean, as we can see and you're talking about it, na you're making it easier for the public to have that consult. Doc, matanong ko lang, no, how important is it to have that accessibility na hindi na kailangan problemahin na mag-alat tumigil sa trabaho, mag-day off para makapag-check na po at makapag-konsulta? Yeah, so context natin in the Philippines, no, we're a country of mostly daily wage earners. No work, no pay. So ibig sabihin kung magkasakit ka ngayong araw na to, medyo you're not feeling so well, no, instead of going to work, you will need to go to a doctor, and you're hoping that sana matapos na yung consultation ko by noontime para maka-work ako in the rest of the day. No, but the reality is stuck ka pa sa traffic. Pagpunta mo dun sa doktor, yung clinic may pila pa, hindi pa dumating yung doktor, di ba? So hintayin mo pa, tapos pag kakausapin yung doktor ng 10 minutes, bibili mo pa yung gamot, and so on. Before you know it, the day has already gone by. At wala ka nang kita doon. No, with MWell, so MWell is an app. It's an app you can download in the iOS or Android. Anybody can download it. And then when you download there is a feature called Consult Now or Consult Later. No? So when you press Consult Now, you can see a list of available doctors. You press it, and then right away, you can talk to a doctor na. No? So when you talk to a doctor, you will talk to a doctor for about 5, 10, 15 minutes, and then you will be given an e-prescription, an e-medical certificate, and also a lab order if needed. No? So, within 20 minutes, sa bahay ka pa lang, meron ka ng prescription. Then you can also use that e-prescription and buy the medicines within the app and have it delivered to your home. No? Pero kung may malapit ka na butika, pwede mo na rin bilhin dun sa butika. No? So, yun yung ano, May S2 ho ba yung mga doktor doon? Ano? May S2 license. Yes, may S2. Yes. S2 May license. asking for a friend lang naman. Yes. Opo. So parang babaguhin ito yung kalakaran ng pagkonsulta at pagbebenta ng medicine. Correct. So when we won the first award 2023, we already have the Consult Now feature. No? So that's we're already bringing doctor access to anybody who has a smartphone. But what we're really doing here when we won the 2025 GLOMO Awards for humanitarian emergency cases situations is because we're actually going after the rest of the Philippines that may not have a smartphone, right? So these are the people in the GIDA areas, geographically isolated. So this solution that we have is still technically the MWell app lang naman in a tablet, di ba? Pero kung walang kuryente doon, meron tayong battery pack at solar power, meron tayong hotspot para may internet, di ba? Partnership natin with the ICT para may internet connectivity kung wala sila talagang kahit mobile hotspot doon, satellite link yung connectivity. So the story that we're really very proud of and we're happy to really tell, no, is that for people outside in the far-flung areas who if they were sick would take actually the truth is when they get sick they will titiisin na nila. Kasi parang Dahon-dahon. Yun ang nakasanayan. mawawala. Kasi Napausukan. pag medyo lumala na, naku, sino yung mahihirman ng motor? Diba? Tapos, bababa sila ng bundok. And sometimes Nitatawid it's ng too late. dagat, Yeah. right? Sometimes it's Ilog. too late. Yan, So bundok. that's hours and hours, no, before they even see a facility which pipila pa sa doon kung meron pang or baka wala pa ring doktor, diba? So that's a situation. With this one, we bring this already into the facility actually there sa barangay hall nila, no, sa neighborhood nila. So when they already feel something, they can already go there to the neighborhood, open the tablet, press Consult Now, and get access to a doctor. At pwedeng sabihin ng doktor, okay, magpahinga ka, ito gawin mo, meron kang over-the-counter na medicines, baka nandyan available sa sari-sari store nyo. No? Or, pwedeng sabihin ng doktor, alam mo, huwag mo lang tiisin yan, pumunta ka na sa ospital na pinakamalapit sa inyo, which could be hours away. But at least they've been given already the medical advice. Pero Sir Albert, ano po yung porsyento na yung visual na pag-check halimbawa ng doktor from the other side of the line ay may kakaroon ng tamang judgment based on, sabihin natin, hazy screen. O sige, Doc, I will refer to you, Doc. No? What is the... Kasi meron din tayong chat consult. So, Doc, maybe you can,
that situation. So most of the cases naman po you can be done and addressed by telemedicine naman po, no. A lot of those that are not, so I'll give you an example lang po ng mga kaya po to telemedicine. If it's you have a radiology image po, no, let's say you have an x-ray na kailangan po, wala po magbabasa, that telemedicine can handle that. The other thing, if you have like a dermatological condition, isipin nyo po, mga persons deprived of liberty, marami po silang mga buni-buni, mga an-an, etc. Pwede po silang through our partnerships po, no? Currently, what we have with the Bureau of Jail Management and Penology is for mind health naman po, no? But they could also use that particular partnership naman po to help out with regards to telemedicine consultations for dermatologists. The other thing naman po is that most consultation naman po, 80 to 85%, this based on studies naman po, can be addressed by telemedicine. The ones that cannot be, yung pong kunyari, let's say if you have like a gynecologic condition, medyo mahirap naman po yun. If let's say you have a colorectal condition na kailangan po may kakapain yung serohano, etc. Not yet. Opo. Pero feeling ko ML makakapag-device yun. So yun po yung mga ano po sa ngayon maaari po. Parang napakasimple lang kung isipin mo, pero parang walang nakaisip na pag sama-samahin na ito mga to na simple but brilliant idea. Can I just say also, kasi I'm in the app, Yes. sobrang dali niya, Doc, no? Meron pa palang fitness because, I mean, Yes. since pinapakita na rin natin dito, may mga fitness gadgets pa. Ayun yung sa kanya to, Doc. Delikado yan. Yan, mga wearables po singsing. namin. Hindi, Ayun, pero no? meron pang ang nutrition tab wherein Yes. you can Yes, actually, yes. kasi kailangan ngayon mindful ka na rin what Yes. you're putting in your body. Yes. Oo, download nyo na yung MWell app. Those are guys. Filipino recipes. Let's talk about it. Oh, kasi actually, when we first initially focus on health, we realized very quickly that health is not just about when treating you when you get sick, no? But it's actually all about helping you live your day-to-day well enough that you don't even get Mismo. sick. Right? Huwag nang hintayin. So that's the focus of MWell. Hindi na namin kayo hintayin na magkasakit pa, no? Kung magkasakit ka, may doktor. Pero bakit pa natin hintayin na magkasakit, no? So we have all these fitness watches, our health watches. We also have our ring, our MWell Smart Ring. And also our fitness, food, and nutrition features that gives you recipes of healthy food and so on. Now, why do we do this? Kasi you can break down wellness into four things, no? At least for physical wellness. Number one, your exercise. 30 minutes a day of exercise. That's important. Minimum. Second is your sleep. 7 to 9 hours of quality sleep is really important. If you don't do that, your health will suffer over the long term, no? Third is your sedentary behavior. Lagi nakaupo, no? Dapat tumatayo tayo. And finally, your light activity. Kailangan gumagalaw-galaw din tayo throughout the day. So using our health trackers here, our watch and our ring, the ring measures our sleep. Doesn't only measure the quantity of your sleep, but it measures the quality of your sleep. So it tells you if you have rapid eye movement, how many hours, measures how much your deep sleep is, your light sleep, and so on, para you can gain insight on how good is your sleep actually. Galing. Tapos yung watches naman natin, nagre-record ng mga exercise natin, ng mga steps natin on a daily basis so that you know if you're moving well enough. Yun lang talaga nire-record niya, Doc. Wala na iba. Hindi-develop pa natin. Baka may suggestions. CG ring. So, Lahat ito ay magkakasya doon sa isang backpack. Yes po. Yes. Babalik tayo ron, no? Babalik tayo doon. Sino po ang pwedeng mag-avail ito? Kanino recommended itong isang set na ito? At paano po kaya ma-avail yan? Baka naman mahal yan, Dok. Hindi naman po. Saka So, yung sing-sing. pag dinikit-dikit po yan, lahat po yan, I think it will be like 16,000 pesos po. Oo. Yung nasa So we have contest. two versions kasi, no? We have the versions where we have the solar panel complete with a power pack, no? With a battery pack. So these are for areas that wala talagang power, walang kuryente. So all in, nasa 43,500 yan, no? We partner with LGUs, with non-profit institutions, or even private individuals who really want to make an impact, no, in these places. Pero if ang pupuntahan naman ay may kuryente, no? Pwede naman, hindi na ito kailangan isabay. At saka ito, just for the medical essential ones, we have around 16,000 pesos yung package na yun. Magkano clinic? Oo. Diba? At saka sa dami ng matutulungan. O tapos, Tama. may cut pa yung taga-ano. O, teka lang. Oo, easy. Puso ko. Walang ghost Kaya ang ghost lalaki ng project sahod ng dito. mga ang gagaling ng mga taga-ML. Totoo mga doktor ito. Ang gagaling ng mga taga-ML talaga. Palakpakan natin. So, congratulations once again. Thank you gentlemen. so much. Thank you. Dr. Raymond
Sarmiento, Albert Padin, congratulations Thank sa you, inyo. thank you, Lord. Mag-aabang tayo in the next 2 years kung anong isasali ng MWell. Yes, sorry. Baka yung colorectal na That will be- remote colorectal device. Meron na rin po kasi kaming in-incorporate na artificial intelligence, so AI din po, no, as parte na rin po ng ating personal health records for summarization po, no, ng health history po ng particular pasyente para hindi na po mahirapan po yung doktor na intindihan kung ano po yung nangyari sa kanya in the past. And then for documentation, mas madali na rin pong magdo-document. Magsasalita na lang po ng natural yung doktor, may magdo-document sa kanya na AI para po pag nag-submit po siya ng kanyang claims, kompleto po at accurate ang kanyang mga claims sa documentation. Sana may ganyan din sa mata. Very advanced talaga. Advanced no? Oo. Advanced and commonsensical. Very But again, practical. we'd like to thank you and congratulate you. Thank you for the invitation. Kaya We're malalakas happy ako to ng be mata here. ng MWell, eh, no? Thank you. Thank you for joining us this afternoon. Maraming salamat po. Again, Mr. Albert, Dr. Albert Padin, and Dr. Raymond Sarmiento. Isa lang ang from doktor MWell. sa kanila. Ay, Napromote ako, Dok. Okay. May esto. maraming salamat. Thank you. All right. Okay, again, this is Afternoon Delight on One News. You just need to pause for another break. We'll be right back. Thank you for staying with us. You're still watching Afternoon Delight. And our Delight of the Week, bago ang theme natin ngayon, we have kakanin for this whole week and we have sapin-sapin for today. Yun yata yung pinakasosyal na pagbanggit ng sapin-sapin at kakanin na narinig ko sa buong buhay. Grabe ka naman. Alright, Paano some ba stories on dapat? social Okay. media. Okay, first one, on the Philippine Star via Live, MMDA to open shower rooms for cyclists Ay. on March 17. Very good. Oo, alam mo, saktong-sakto to dahil nga number one, pa-summer na. Although medyo malamig today, in the past couple of days, pero alam naman natin na pa-summer na talaga. And because we are promoting na mag-bike or maglakad papusok ng trabaho sa taas nga ng presyo ng petrolyo, no? And this also gives, ano ba tawag dito? Yung confidence, yung dignidad mo na papasok ka Tama. na hindi ka pawisan, na hindi ka parang ngarag na papasok ka pa lang. Correct. So, sana consistency kasi yung key dito. Yung MMD kasi napakarami ng ganyang projects palagi. May mga bike rack, bike lanes. Yes. Pero parang naging ningas kugon kasi. Ayun. Sana naman maging consistent. Oo. At sana alagaan. Kasi mamaya, baka kung sino-sino lang naliligo dyan. But I mean, sana nga mapahaba to na maging consistent ang project na to. But now, we move on to our next story on US Magazine and Variety. Timothy Chalamet and his thoughts on opera and ballet. Pinagtripan siya ni Conan O'Brien kanina. Para hindi ko alam kung ano yung pinagmula ng joke. Basta alam ko, ang pelikula ni Chalamet ay tungkol sa pagpipingpong. It's the Ayun. first ping-pong movie na sa Oscars yata. Yes. Oo. Aside from Forrest Gump. Okay. So, ang Best Picture ay One Battle After Another. Best Director din. Ang Best Actor ay sa Sinners. Oo. Tapos yung nabanggit nga natin kanina, no, si Austin... Autumn. Austin tuloy. Autumn Arkapaw. Arkapaw na... Sinners, yan. Yes. The FP9. winner for Best Cinematography for Sinners nga. Marami pinanalo naman ng Sinners, ano? Oo. Oo, pero ang Best Animated ay, siyempre, paborito ng mga anak ninyo, K-pop Demon Hunter. Oh, alam mo, hindi pa ako nakakapanood nun. Aawayin ka ng mga pamangkin. Sorry na. Okay. Sige. Ngayon na ba? Yeah, habang nagpapaalam. Okay, that will have to do it for us this Monday, March 16. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Sorry, bukas na lang po yung mga pabati namin. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes de Vera po, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Cheers!